April 1, 2010, nagkakilala kami ni Rachel o mas kilala nyo bilang si Mami Abon. Nung una ayaw sa akin ng nanay niya dahil palabarkada raw ako at may bisyo pa. Pero di naman nagkamali ang nanay niya, totoo yun, nalulung talaga ako sa pinagbabawal na gamot. Kahit mga sarili kong magulang ay hindi na ako kayang pigilan. Kahit nga nagsasama na kami, ay patuloy pa rin ako sa paggamit nito. Hanggang sa nagkaroon kami ng unang anak na babae at nasundan pa ulit ng isa pang anak na babae. Dito medyo nababawasan ko na yung paggamit pero tumitikim-tikim pa rin. Sobrang nagmamakaawa na nga sa akin yung asawa ko na itigil ko na daw. Halos gabi-gabi siyang umiiyak dahil nga daw puro babae yung mga anak namin. Wala na nga daw akong trabaho tapos nakasandal pa sa magulang. Hanggang sa nasundan pa ng dalawang babae yung anak namin. Dito bigla akong napaisip. Hanggang dito na lang ba ako? Paano nang kinabukasan nila? Paano na yung asawa ko na ginawa yung lahat para magbago ako? Dito inumpisahan ko ng magbago at inumpisahan ko sa sarili ko. Pinakita ko talaga sa kanila na nagbabago ako. Naganap nga ako ng mga trabaho para mabuhay at mapag-aral ng mga anak ko. Tapos pinasok na rin namin yung pagbablog. Yung dating walang direksyon, ayan na siya ngayon. Lahat naman ng taong may kanya-kanyang istorya. Pero ang pinaka-importante, dapat may natutunan ka sa istorya ng buhay mo. At ang natutunan ko dito, huwag mong sukuan ang taong mahal mo. Dahil hindi natin alam kung sinusubukan lang tayo, kung gaano tayo katatag. At ang may papayo ko lang sa mga kabataan na naliligaw ng landas at nalulung sa masamang bisyo, hindi mo kailangan magparehab para magbago. Ang kailangan mo isang taong tunay na nagmamahal sa'yo. April 1, 2010, nagkakilala kami ni Rachel o mas kilala nyo bilang si Mami Abon. Nung una ayaw sa akin ng nanay niya dahil palabarkada raw ako at may bisyo pa. Pero di naman nagkamali ang nanay niya, totoo yun, nalulung talaga ako sa pinagbabawal na gamot. Kahit mga sarili kong magulang ay hindi na ako kayang pigilan. Kahit nga nagsasama na kami, ay patuloy pa rin ako sa paggamit nito. Hanggang sa nagkaroon kami ng unang anak na babae.